Ano ba muna po yung exclusive economic zone na tinatawag at saan po ba yan matatagpuan yung EEZ na yan, attorney? Yan. So, ang pinaka-popular diyan ay ang Philippine Economic Zone na yan. So, Ah, marami yan sa buong Pilipinas, no? Nasa 100 plus na yata ang yan. At anybody, actually, basta meron kang complete set of documents at qualified ka, mm, pwede ka mag-apply na yung lupa mo, yung parcel of land mo, ay maging economic zone. mhm, So, kasi years ago, sobrang yan yung isa sa mga pina-practice ko na yung compliance aspect sa mga PEZA zone. So, minsan mm, i-interview ko yung mga PEZA. So, sinasabi nila, po pwede ka pa lang, basta meron kang malaking parcel, as in hektarya, ilang hectares, basta mm, tapos nun, pwede mong i-apply yun. And kapag na-apply mo doon, yung mga iba't ibang kumpanya o iba't ibang mga industriya na applicable sa mga exclusive economic zone, po pwede silang pumunta sa lugar mo at makakapag-enjoy silang fiscal and non-fiscal incentives mula mhm. sa gobyerno. Number one dyan, syempre yung fiscal, which is yung mas mababang taxes. Yan. Mhm. So, paano ba yun, attorney? So, kailangan kung ikaw ay kasi marami yan, no? Maraming LGUs talaga na nagla-lobby na magkaroon ng economic zones in their respective areas because of yung fiscal talaga implications, no? Kasi kung halimbawa ikaw ay may economic zone, meron yan sa, I think, saan ba? Sa Aurora, meron, di ba? Saan pa ba may mga economic zones tayo, attorney? Marami siya eh. Meron syempre Sa sa Clark, di ba? sa Bataan. Marami, as in, kalat-kalat Mhm. na siya. Parang Kalat na, oo. very aggressive yung mga operators, lalo na yung PEZA, Mhm. doon sa Oo. kanilang pag different different zones nationwide. Kasi number one, nagpo-produce kasi talaga 'to ng mas maraming job opportunities para sa mga kapwa Pilipino natin. Imaginin mo 'yun, dun sa lugar mo, sa probinsya mo, hindi mo na kinakailangang pumunta sa Maynila o sa ibang lugar para makakuha ng trabaho. Meron ka namang kukuhanan ng Mm. trabaho kasi yung multinational company, pumunta na dun sa lugar ninyo at dun sila nagbukas ng manufacturing company, yung mga gano'n na Mhm. anything na purposes naman ng export. So yun yung isa sa mga qualifications niyan. Kinakailangan yung Mhm. kumpanya na pupuntaan sa mga exclusive economic zone, okay, Mhm. or sa at least 70% ng kanilang mga produkto or serbisyo ay Hmm. ini-export natin. Palabas palagi ng Pilipinas, hindi siya para sa domestic Mhm. consumption.